palakpak naman po para sa ating Panginoon. Pwede ho ba nating isigaw ang hallelujah? Sabay-sabay yung yung nanggagaling po sa ating puso. Amen po? Sige po. 1, 2, hallelujah! Alam po ninyo, sa gabing ito, tayo po ay victorious. Bakit? Unang-una, ang naging ang hadlang para hindi po tayo makapunta dito ay ang ulan na yan. Pero, naging determinado po ang bawat isa't isa sa inyo para sambahin ang ating Panginoon. Para magsama-sama po tayo na magbigay po ng papuri. At alam po ninyo, kapag ang isang mananampalataya, tunay na mahal niya ang Diyos, wala pong hadlang, walang pwedeng humadlang sa Kanya. Kahit na ano po yan, ibibigay niya pa rin yung para sa ating Panginoon. Kaya nga, pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa gabing ito, even yung mga naka-online. Napakaganda po ng mga topic po natin. At sa loob ng isang buwan, pinag-aralan po natin, hindi lang sa loob ng isang buwan, yung mga nakaraang buwan pa, napag-aralan po natin kung paano po yung unfailing faith ng isang mananampalataya. Yung believers with unfailing faith. At alam ko po na sa bawat isa't isa sa atin, hindi lang ninyo pinakinggan o hindi lang po kayo nakinig, hindi lang kayo umupo dyan para pakinggan lang yung mga sermons pagkatapos wala nang nangyari. For almost 3 months po yan, pinag-aaralan po natin yung believers with unfailing faith. At dapat may bunga na po yan sa bawat isa't isa sa inyo, sa atin pong lahat. Kaya nga po, itong month of September na ito, napag-aralan po natin tungkol sa unfailing faith ng mga iba't ibang mga characters po. Yung character po, no? Yung una po, napag-aralan natin yung unfailing faith ni John the Baptist. Pangalawa po, yung Roman centurion. Kung paano yung mga unfailing faith nila. Pangatlo po, sino po yung pangatlo? Yung babae pong inaagasan ng dugo for 12 years. At noong last Sunday po, yun naman tungkol po kay Jairus. Napakaganda po ng mga kwento nila. At sa lahat po ng mga characters na yan, meron pong mga kanya-kanya tayong napulot o natutunan upang ipamuhay po natin, paniwalaan natin na ang salita ng Diyos ay buhay. Kung nangyari sa kanila yan, pwede mangyari po sa atin sa kasalukuyan. Dahil yung Diyos nila at yung Diyos natin, siya pa rin po. Hindi po nagbago. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga po, ngayong gabi naman, pag-aralan po natin kung ano po yung buhay naman nitong isang karakter na sa Bible, yung Canaanite woman. The unfailing faith of the Canaanite woman. Napakaganda rin po ang kwento nito. At ito po ay mababasa natin, ang kwento na ito, matatagpuan po natin sa Matthew chapter 15, verse 21 to 28. Babasahin ko po, mababasa rin po yan sa Mark chapter 7, verse 24 to 30. Sabi po dito sa Matthew 15, chapter 15, verse 21, leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. Tandaan po ninyo, yung karugtong po nito, si Jesus po at ang kanyang mga disipulo, galing po sila sa Genesaret. At ngayon, pagkatapos po nila dyan, dito sila pumunta. Lumipat po sila ng ibang ibayong o ng kabilang lugar. Na nakabangka po yan. Kaya dito po sila napunta dito sa Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away. For she keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt down before him.
Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. 27, yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Kami po ay naririto upang ipagkaloob po namin yung pinaka-best po namin, Panginoon, na pagsamba sa inyo. Dahil kayo lang po ang dapat naming sambahin at wala na pong iba. Ang pangalan mo lang ang dapat naming itanyag, itaas, Panginoon Diyos. At wala na rin pong iba. Dahil sa pangalan mo, may kaligtasan, may kapayapaan, may kagalingan, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa gabing ito na iningatan mo ang bawat isa't isa sa pagpunta dito sa iyong bahay sanktuaryo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong presensya. At nawa, patuloy itong kumilos sa bawat isa't isa sa amin. Buksan po ninyo yung mata ng aming pangunawa, mata ng aming mga puso, upang tanggapin namin na may kagalakan ang iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, hayaan mo po kung sino man yung pumunta rito na may kabigatan, may problema, may pagsubok sa kanilang buhay, Panginoon. Hayaan mo po na sa gabing ito, magkaroon ng katugunan ang kanilang mga kahilingan sa inyo. Panginoon, maraming salamat po. At nawa, ang iyong banal na salita ay tumagos po sa bawat isa't isa, sa aming mga puso, upang ito ay magbigay ng kalakasan, ng kagalingan sa amin. Panginoon, ang salita mo po ang siyang magiging salita ko. I-cover mo po ako sa iyong banal at makapangyarihan na dugo. Hayaan mo po, Panginoon Diyos, na ang pangalan mo lang ang siyang itataas ko sa likuran ng pulpitong ito. Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo lang po namin ibinibigay ang aming pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Dito po sa kwentong ito, kung inyo pong binasa yan, kanina ang binabasa ko, sinundan po ninyo ako. Ito po ay mababasa rin po, itong kwento ng babaeng ito, yung Canaanite woman na ito, sa Mark chapter 7, verse 24 to 30. Ang Canaanite woman po, dito sa Mark, siya po ay kilala sa Syro-Phoenician. Dahil nakatira po siya sa Phoenicia, sa probinsya po ng Syria. At ito pong babaeng ito, isa po siyang Greek. Greek, hindi po siya Hudyo. Siya po ay Hintil. Parang tayo po, hindi tayo Hudyo, tayo po ay Hintil. Kaya nga, dito po, itong babaeng ito, nagmakaawa sa ating Panginoong Hesus na pagilingin niya yung anak niya na demon possessed. Itong babaeng ito, hindi po siya Hudyo. Kaya hindi po ganyan yung lubos na pagkakilala niya sa ating Panginoong Hesus. Ang mga Hudyo po, maliit pa lang yan, itinuturo na po sa kanila yung Torah. Kaya po alam nila yan, kilala po nila. Kaya dito po sa ating pag-aaralan, napakarami po natin matututunan ng mga aral tungkol dito sa babaeng ito, yung Canaanite woman. Pero tatatlo lang po naman yung ating bibigyan diin dito. Dahil po kung ating pag-aaralan lahat yan, aabutin po tayo kahit 1 linggo. Dahil pag pinag-usapan po ang patungkol po sa ating Panginoong Hesus, hindi tayo magsasawa. Parang kanina po sa CU namin, marami po kami napag-usapan tungkol sa ating Panginoong Hesus kung paano po yung ginawa sa buhay po ng mga kapatid po natin. Kaya inabot kami ng 12:30. Hindi ko naman po sila mapigilan. Ganyan po, kapag ang pinagkukwentuhan po ay tungkol sa ating Panginoon, yung kabutihan ng Diyos, hindi po mahihintuyan. Marami po tayong masasabi. Amen po ba? Kaya, pag-aralan po natin. Ang una po, the Canaanite woman had an unfailing faith in God because she acknowledged that Jesus was the
Messiah. Tandaan po ninyo, itong babaeng ito, hindi po siya Hudyo at hindi niya po masyadong kakilala ang ating Panginoong Jesus. Hindi niya po ganyan nalubusan nakakilala ang ating Panginoong Jesus. Subalit, dito sa una nating puntos, she acknowledged that Jesus was the Messiah. Sa Matthew chapter 15 verse 22, ang sabi po dito, a Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Paano po itong Canaanite woman na ito, na gano'n na lang yung nakilala niya o yung pagkaalam niya sa ating Panginoong Jesus? Bakit niya po tinawag ng Lord, Son of David? Kanino niya po natutunan ito? Kanino niya narinig ito? Kung sa panahon po ni Jesus, walang ginawa si Jesus at ang kanyang mga disipulo kung hindi po magturo. Magturo doon sa isang lugar na yan, pupunta sa isang lugar, nagtuturo. Pwede po na itong babaeng ito, nababalitaan niya yung mga ginagawa pong himala ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Tayo lang po, kahit na nasa Amerika yung may nangyari dyan na hindi maganda, nababalitaan po natin dahil sa mga balita, sa mga news, o kaya sa mga kamag-anak po natin may tatawag. Itong babae ito, sigurado, nabalitaan niya. Narinig niya. Halimbawa, kung nandyan lang siya sa isang lugar, yung mga Hudyo na nakinig doon sa pagtuturo ni Jesus, pinagkukwentuhan po nila. Alam mo ba, yung nangyari doon, na si Jesus may pinagaling na bulag, nakakita siya. Yung pipi, nakapagsalita. Yung lumpo, nakalakad. Narinig niya po yan. Kaya doon pa lang sa narinig niya, katulad ng mga ibang karakter na pinapag-aralan po natin ng mga nakaraang linggo, dahil lang doon sa salita, binigyan po nila ng importansya. Pinagbulay-bulayan po nila yung mga naririnig nilang mga salita o yung mga itinuro o yung mga ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Narinig pa lang po nila yan. Kaya nga, itong babaeng ito, dahil doon sa kapanahunan po nila, kapag si Jesus, sinabi mong, Son of David, talagang matapang ka na. Lalo na kung hindi ka Hudyo. Kaya nga po dito, pag sinabing Son of David, ini-express mo po yung belief mo, yung pananampalataya mo, paniniwala mo na si Jesus, siya po yung Panginoon at tagapagligtas. At siya po yung pinangakong Misaya. Yan po yung ibig sabihin niya. Nung panahon po nila, pag sinabi mong Lord, Son of David. Ganyan po yung isinisigaw nitong babaeng ito. Kaya nga, dito po posible, sabi ko nga sa inyo, meron talaga siyang pagkaalam dahil doon sa mga naririnig niya. Kaya nga po, dito sa Mark chapter 7 verse 25, ano po ang sabi? Jesus left that place and went to the vicinity of Tyre. Hindi po nila pinaalam dahil gusto nga nila magpahinga ng mga disipulo niya. Kaya nga palihim sila. Pero tandaan po ninyo, pag binasa po ninyo ang gospel, kahit saan pumunta si Jesus, napakarami po ng follower, ng mga audience niya, ng mga tagahanga niya. Hindi lang po 50, hindi lang po 100, libo-libo po ang pinag-uusapan dyan. At dyan po dinadala nila yung may mga karamdaman. Kasi alam nila na si Jesus, kapag nandoon sa isang lugar na yon, meron siyang pagagalingin. Kaya ito po, dito sa Mark chapter 7 verse 24-25, dito, makikita po natin kung babasahin ninyo yan, gusto nila magpahinga. Kaya sikreto na silang umalis o pumunta doon sa isang bahay. Pero hindi nila magawa kasi nagkaroon ng leakage. Ay si Jesus, pupunta po sa Tyre. Kaya itong babaeng ito, dahil narinig niya yon, dahil po yung chismis, mabilis yan. Kahit na sit-sit lang yan, malakas yan. Dinig na dinig.
Kaya nalaman ng babaeng ito. Kaya po naghanda siya ngayon. Dahil nga may pangangailangan siya. Ang isang magulang po na mayroong pangangailangan, lalong-lalo na sa kanyang anak, gagawin niya ang lahat ng kanyang magagawa at makakaya sa kanyang lakas para po maibsan kung ano man po yung problema ng kanyang anak. Ang nanay po, ang mga magulang, hindi nila matitiis ang kanilang mga anak kahit na matigas pa ang ulo niyan, kahit na suwail pa yan. Pero ang mga anak, natitiis po nila yung mga magulang. Di ba? Ano mga anak? Tama ba o hindi? Pero tayong mga magulang po, hindi natin matitiis yung mga anak po natin. Kahit na lamaran na rin. Kaya itong ina na ito, ganito po siya. Kaya nga, sumisigaw siya, Lord, Son of David! Hindi niya po inantala kung sino yung nakakarinig sa kanya. Alam niya na itong lalapitan niya na si Jesus may magagawa doon sa problema niya. Kaya nga po dito, ano ang sabi po dyan? He entered a house and did not want anyone to know it, yet he could not keep his presence secret. In fact, as soon as she heard about him, a woman whose little daughter was possessed by an impure spirit came and fell at his feet. Katulad din po yung ginawa ni Jairus. Si Jairus, nung malaman niya na darating doon sa lugar na yon, si Jesus, nandun pa lang sa dalampasigan, tumakbo na po siya papunta kay Jesus. Nagpatira pa na po siya. Itong babaeng ito, ganyan din po ang ginawa niya. Nagpatira pa rin po siya. Alam po ninyo, kapag ang isang tao, hindi ba tayo, sino po yung ating sinasamba lamang? Sino po yung dapat nating niluluhuran lamang? Kaninong tamo mo po dapat siklod? Kay Jesus mo. At ala ng aliwa. Kaya po makakapagtaka, o bakit po ta mag-propose lang yan eh? Sisiklod lang, imburi mo sabihin, sasamban mo yung asawa mo. Ang pagluhod po, tandaan ninyo, pagsambayan. Ang Diyos lang po, si Jesus lang ang dapat niluluhuran po natin. At wala na pong iba. Kaya dito yung babae, ganyan po yung kanyang ginawa. Kaya po yung binibigkas niya, yung isinisigaw niya yung Lord, Son of David. Saan ho pa ba natin matatagpuan niya? Sa Matthew chapter 1, verse 1, sabi po, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the Son of David, the Son of Abraham. Sa Luke chapter 1, verse 30 hanggang po 33, ito po yung senaryo na yung anghel po na sasabihin niya kay Maria na magko-conceive po siya kay Jesus. But the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and he will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Sa Jeremiah chapter 23, verse 5 to 6, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, a king who will reign wisely and do what is right, just and right in the land. In his days, Judah will be saved, and Israel will live in safety. This is the name by which he will be called, the Lord our righteous Savior. The Lord our righteous Savior. Sa Revelation chapter 22, verse 16, I, Jesus, have sent my angels to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Kaya nga po dito, yung isinisigaw po nung babae, yung Canaanite woman, sa kanya pong puso nang gagaling yun. Lord, Son of David.
Dahil doon lang sa naririnig niya. Ano po? O sabihin po natin, kung may sinagoga doon, doon lang siya sa paligid. Kung may nagtuturo doon, pinakikinggan niya yan. At yan po ay na-develop. Lumago ng lumago sa kanyang puso. At nung nagkaroon po siya ng problema, sabi niya, ito na siguro yung pagkakataon. Sabi niya sa sarili niya, ito na, mapapatunayan ko na. Yung tinatawag nila, yung binibigkas nilang Lord, Son of David. Kaya nga po, nung maalaman niya na darating ang Panginoong Jesus doon sa lugar nila, anong ginawa? Tumakbo siya. Nagpatira pa siya. At sinabi niya, Lord, Son of David, tulungan mo po ako. Yung aking anak na babae, demon possessed po siya. Pagalingin po ninyo siya. Kaya itong babaeng ito, ano po, sa kanyang puso, buong buo sa kanyang puso, na yung Jesus na naririnig lamang niya, alam niya may gagawin sa kanya. Dahil doon sa kanyang pananampalataya. Sa Matthew chapter 22, verse 41-42, then surrounded by the Pharisees, tandaan po ninyo, ang mga Pariseo, kabisado po nila ang Torah. At alam po nila kung saan magmumula ang Misaya. Dahil nga pinag-aaralan po nila yan, kabisado nila, bihasa po sila sa Torah. Ano po? Sa Pentateuch. Ano po? Kaya dito po sa Matthew 22, verse 41-42, then surrounded by the Pharisees. Sino po yung surrounded by the Pharisees dito? Si Jesus. Kaya po, ano ang sabi ni Jesus? Jesus asked them a question. What do you think about the Messiah? Whose son is he? They replied, he is the son of David. Tinanong po sila ni Jesus. What do you think about the Messiah? Whose son is he? Sumagot naman po yung mga Pariseo. He is the son of David. Pero itong mga Pariseo na po ito, alam po ninyo, ayaw nilang sabihin yan. Ayaw kasi nilang maangatan. Ano po? Ayaw nila yan. Hindi ba kapag pinipreach po ng mga disipulo ni Jesus, si Jesus, ano po ang ginagawa nila? Pinipigilan nila. Ayaw po nila na sabihin ito. Pero alam nila. Kaya nga po, yung mga Hudyo, lalo na po ang mga Pariseo, alam po nila na ang Misaya, yan po yung son of David. As the son of David. Kaya nga po dito, yung babaeng yan, sa kapanahunan nila, kapag in-address po nila yung Lord, the son of David. Ano po, talagang very bold statement po yan. Napakatapang. Parang tayo po, pag sinabi mo, born again ka, born again ko. Maano na po yan, mabigat na ang ibig sabihin niya. Kapag sa panahon po natin, pag sinabi po natin yung salitang born again, napakabigat po ang ano po niyan. Ang ibig sabihin, ikaw ay isang anak ng buhay na Diyos. Ikaw ay mananampalataya. Kanino? Kay Jesus. Kaya itong babaeng ito talagang very bold po siya. Matapang niya sinasabi ito. Ano po? Dito po sa Matthew chapter 16, verse 13 hanggang 19. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciple. Ito po, pakinggan po ninyong mabuti ito. Who do people says the Son of Man is? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others, Jeremiah or one of the prophets. But what about you? Ang tanong niya po sa kanyang mga disipulo. He asked, who do you say I am? Sino ba ako sa inyo? Simon Peter answered, Pedro, palagi ang masikan lubini. At sumagot po si Peter. Ano po ang sabi niya? You are the Messiah. Ginulisak niya pa siguro. Lord, balo ko, ika ing Messiah, you are the Messiah, the Son
of the living God. Siguro yung mga kasama niya, may bigla halap mo pa kaya. Pero yung Jesus, na ano yung sinabi ng Jesus kaya? Blessed, sabi niya, are you Simon, son of Jonah? Pinagpala ka. Sabi po niya, ikaw na si Simon, ang anak ni Jonah. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa kanya? For this was not revealed to you by flesh and blood. Hindi ni-reveal sa iyo ito ng tao. Yung flesh and blood, tao. Ano po? But by my Father in heaven. Ang nag-reveal sa iyo yan, ang nagsabi sa iyo, ang nagbigay ng kaalaman sa iyo yan, yung Ama ko na nasa langit. Kaya blessed ka, Peter. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Kapag ito po, itong words na ito, you are the Messiah, the Son of the living God. Binigkas po ni Peter ito na nagmumula sa kanyang puso. Pinaniniwalaan niya ito. Nananampalataya siya. Kaya bless siya. Kapag bless siya, ano po yung pangako ng ating Panginoon? I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ano yung mga keys ng kingdom of the heaven yan? Napakarami po yan. Yung blessing, yung healing, yung salvation, ano po, yung protection. Lahat po yan. At ano pa ang sabi? Kung ano yung, ano po dyan, ipagbabawal mo dito sa lupa, ipagbabawal din sa langit. Kapag sinabi mo, in the mighty name of Jesus, I bind every sicknesses, diseases, illnesses sa aking pamilya in Jesus' name. Yan po yung sinasabi. Yung susi. Tapos ano pa po ang sabi diyan? Whatever you loosed on earth, kung ano man po yung iyong ipahintulot, ay pahihintulot din po sa langit. Kaya bless si Peter. Gusto po ninyong ma-bless? I-declare po ninyo. Ano yung dapat nating i-declare? Ano po yung dapat nating i-declare? Na si Jesus, siya yung Messiah, the Son of the living God. Amen po ba? Believe and declare. Amen. Kaya nga po dito, gusto lang makita o malaman ni Jesus sa kanyang mga disipulo kung sino siya sa kanila. Kung ano yung pagkakilala ng mga disipulo po ni Jesus sa kanya. Kayo po, ano po yung pagkakilala ninyo kay Jesus? Sa pangalan po ni Jesus, pwede lamang makamtan ng tao ang kaligtasan. At wala na pong iba. Sa Acts chapter 4, verse 12. Sa pangalan lang po ni Jesus, pwede pong lumayas ang mga demonyo. Sa pangalan lang po ni Jesus, pwedeng magkaroon ng kalayaan ang isang tao sa kanyang kasalanan. Sa pangalan din po ni Jesus, pwedeng magkaroon ng kapatawaran sa lahat ng mga ginawa po nating mga kasalanan. Gaano ninyo po kakilala si Jesus sa buhay po ninyo? Pagdating ba sa pera, kaya po, kilala ba ninyo si Jesus kung sino siya? Siya po yung great provider po natin. Alam niya yung mga pangangailangan natin. Ang kailangan lang po natin, itong ginawa nitong Canaanite woman na ito. Lord, Son of David. Dapat po, matibay po yung ating pananampalataya. If you want to be blessed with the keys to the kingdom of heaven, you need to believe that Jesus is the only Lord and Savior of the world. Siya lang po at wala nang iba. Tandaan ninyo. Wala na pong iba na pwedeng magbigay o magkaroon ng kaligtasan ang tao sa pangalan lang po ng ating Panginoong Jesus. Period po. Amen po ba? Malinaw po ba sa atin?
Yung mga naririnig ninyong mga pangalan na ibang binabanggit para magkaroon ng kaligtasan ang tao, wala po yan. Dito tayo sa Bible. Amen po. Ang Bible po ang may final say, may final authority po. Siya lang po yung pinagbabasihan po natin. Kaya po kailangan po na magbasa po tayo. Kung yung babaeng yon, naririnig lang niya, pinagbulay-bulayan niya yung mga naririnig niyang mga kwento, mga itinuro dito sa mga dumadaan na mga Hudyo. Binigyan niya ng halaga yan. Tayo pa kaya? Nandito na po. Binigay na nasa cellphone na nga eh. Kahit saan ka pumunta ngayon, pwede mong pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, if you want to be blessed with the keys to the kingdom of heaven, you need to believe and that Jesus is the only Lord and Savior of the world. Pangalawa po, na dapat nating matutunan sa buhay po nitong Canaanite woman. The Canaanite woman had an unfailing faith in God because she never felt offended by the way she was treated. Sino po sa inyo dito na meron pong sinabi sa inyo na nasaktan yung inyong kalooban? Nag-walk out po kayo? O tinalikuran pa ninyo itong kausap ninyong ito o yung nagsalita sa inyo ng ganyang salita? Sino po? Yung nakatanggap na ng salitang nasaktan ka. Aba, lilima lang. Lord, salamat ka rening dakala reni. Ano pala makakatanggap kahi? Pero sa totoo po, tayong lahat, nakatanggap na po tayo ng salita na nakasakit po sa ating damdamin. Ano po? Yung na-insulto ka ba? Born again ka? Nakamang born again borboleng ka eh. May mga salita po ng ganyan. Nakakasakit po ng kalooban. Ano po? Kristiyano ka? O makanyang ka? Mga salita po na nakakasakit ng kalooban. Itong babaeng ito po, kung babasahin po ninyo yung kwento na yan, napakasakit po ng mga natanggap niyang salita. Pero alam niya po sa sarili niya, na kung i-entertain niya, kung bibigyan niya ng pansin, yung mga masasakit na salita na ito, hindi niya matatanggap yung kasagutan doon sa kahilingan niya kay Jesus. Itong babaeng ito po, hindi siya malasibuyas yung kanyang damdamin. Baka tayo po, marami dito sa atin, malasibuyas pa yung damdamin po natin. Baka may nasabi lang yung kapatid po natin dito sa Calvary Temple. Sister, bro, see you tamo ne. Lawen ko. Yung sagot niyang, lawen ko, ano po, napakabigat. Panandaman me kay sarili mo. Ingkay na atin niya talagang dadalan. Ano po? Kaya nga itong babaeng ito, ano po, talagang aware po siya. Kung ma-o-open siya, hindi niya matatanggap yung kanyang hinihiling, yung success. Kaya po ano ang ginawa ng babae? Tandaan po ninyo, basahin po natin yung Romans chapter 15 verse 23 to 25. Jesus did not answer a word. Ano po? So his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." Talaga pong hindi niya hinintuan si Jesus. Lord, Son of David, sopan mo ko, inganak ko, makaposes pong demonyo, paggalingan me, sasabyan na ita. O bisa lang pa inawari niya. Po. Kaya nga, sabi ng mga disipulo niya, Lord, Jesus, ote mo pa biyay, ba't di mo pa ibigay yung kanyang hinihingi? O kaya paalisin mo na lang siya para makapagpahinga na tayo. Hindi kumikibo si Jesus. Sumagot naman si Jesus. Harap-harapan, sinabi niya doon sa babae, ano sabi niya? He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel.
Ako ay sinugo lamang doon sa mga nawawala, tupa sa Israel. Buri mo sa biyanay, naramdaman mo. Yung babae na, nagmamakaawa na nga. Una pa lang po yan. Kaya nga, itong babae pong ito, no? O si Jesus po, totoo naman po yung sinasabi niya ni Jesus. Hindi siya nagsisinungaling. Totoo po na ang mga Hudyo po, no, talagang sa kanila una ipinagkaloob po ang salita po, ang gospel. Kaya, paano po yan? Tingnan po natin. Sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew." Pangalawa po, ano pa nun? Then to the Gentiles. Ang gospel po unang ipinahayag sa mga Hudyo. Kaya nga nasabi ni Jesus yun. Totoo po yun. Ano po? Ano pa yan? Sa Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem." Nasaan ho ba ang Jerusalem? Sino ba yung mga nakatira sa Jerusalem? Sino yung mga tao sa Jerusalem? Hindi ba mga Hudyo yan? Ano po? Ano pa ang sabi? "And in all Judea," Hudyo pa rin po yan. "And Samaria," Hudyo pa rin po yan. Panghulinan naman po tayo. "And to the ends of the earth." Kaya yung sinabi ni Jesus doon sa mga disipulo niya na naririnig ng babae, "Ako ay sinugo," o pinadala, sabi po dyan, sa mga naliligaw, nawawalang mga tupa ng Israel. Totoo po yan. Ano pa po yan? Sa Romans chapter 2 verse 9, "There will be trouble and distress for every human being who does evil. First for the Jew, then for the Gentile." Pinangalagaan ba ng babae yung masakit na salita na yon ni Jesus? Kung kanya pong inalagaan yung sama ng loob niya, pinakinggan niya yung kanya niya maninig. Siguro ang giligit siya na po. Pero hindi niya po hinayaan yung sama ng loob na yon, yung ma-offend siya. Hindi niya hinayaan na pumasok sa kanyang puso. Alam niya, sisirain ng espiritong offense na yan, yung kanyang pananampalataya. Hindi niya pinayagan. Kaya ano sabi ng Proverbs chapter 19 verse 11, "A person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense." Ito po yung naging karakter ng babae. Ephesians chapter 4 verse 26-27, "In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold." Hindi po binigyan nitong babaeng ito ng foothold yung sama ng loob, yung masaktan siya, yung ma-offend siya. Nung hindi pa po tayo mananampalataya, ano po natin, yung malasibuyas po yung ating damdamin. Ali po. Pero ngayon pong na-born again na tayo, yung luma po natin pagkatao, dapat wala na yan. Yung malasibuyas mo po ang damdamin, dapat matapang na yan, makapal ne. Maski mananong sabyan da keka, ne po, hindi mo na pinakikinggan yan. Bakit? Dahil nga yung salita ng Diyos, yun ang nasa puso mo. Yun ang nagbablock doon sa mga masasamang mga salita na pwedeng sirain yung pananampalataya mo. Kaya itong babaeng ito, ganyan po eh. Talagang binigyan niya ng halaga yung mga naririnig niya nandito sa kanyang puso. Kaya kahit na ano sinabi, alam niyo, ako sinugo. Ay, intindihan nyo? Ako sinugo na may sugo ko para mo karetang mawawalang tupa na ning Israel. Talaga pong yung babaeng ito, matatag yung kanyang pananampalataya. Kaya nga, yung bitterness, hindi niya po hinayaan na mag-rule, maghari sa kanyang puso. Alam po ninyo,
Ang bitterness po, kapag inalagaan natin yan sa ating puso, o yung ma-open ka muna, yun ang magiging foothold. Alam po niyo yung foothold, hindi ba kapag noon, kung natatandaan, kung naglaro kayo ng habulan, ano po, at yung sa bahay, tapos may yung mga kwarto ninyo, mayroong pintuan. Yung bang pag nakapasok yung isa, isasara niya yung pinto, pero yung isa, mautak, ipapasok niya kaagad yung paa niya ng ganyan, hindi na maisasara ng kapatid niya yung pinto. Yun po yung foothold. Kapag nagkaroon ng foothold, hindi na maisasara yan, pwede mo nang itulak ngayon. Mabubuksan mo na yung pinto, di ba? Kapag ganyan, binigyan ninyo ng foothold, ang kaaway, lalong-lalo na yung bitterness, patay. Pag nakapasok na po yan, dito. Tapos, inalagaan mo pa. Mineditate mo pa yung bitterness na yan. Ano ang sabi po dito? Do not let the sun go down while you are still angry. Huwag mong bigyan ng foothold ang kaaway. Amen po ba? Baka sa inyo, meron pong foothold ang kaaway. Sipain na po ninyo. I-rebuke na po ninyo yan. In Jesus' name. Palakwan mo na po. Itang bitterness yan in Jesus' name. Amen po ba? Sa Hebrews chapter 12 verse 15, ano po ang sabi? See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. No bitter root. Dapat po walang anumang ugat. Yung bitterness na yan, yung kapaitan na yan, yung unforgiveness na yan. Ugat pa lang. Huwag mo nang hayaang lumaki yan, o huwag mo nang hayaan na lumalim pa yan. Putulin mo na sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kung yung sama ng loob, kapatid, meron ka pang sama ng loob ngayon. Ito po yung mensahe ng Diyos. Tanggalin mo na yan. Huwag mo nang hayaan na lumalim pa ng lumalim yan. Kapag lumalim yung bitterness na yan, mahihirapan ka na. Pero by the grace of God, kaya po natin yan. Amen po ba? Kung sinasabi ngayon ng banal na Espiritu, magpatawad ka na, mag-release ka na ng forgiveness, gawin mo na, kapatid. Bago ka matulog sa gabing ito. Bangay mo na apapaninap. Kasi sa panaginip, galit ka pa rin. Baka palmuran mo pa. Gusto mong magkaroon ng kapayapaan, mag-release ka ng forgiveness. Bunutin mo yan in the mighty name of Jesus. Tandaan po ninyo, meron kayong authority, meron tayong authority. To trample, to uproot, kung ano man po yung ugat na yan, kung ano yung foothold ng kaaway na yan. And to overcome all the power of the enemy, and no one can harm you. Amen po ba? Itong babaeng ito, kahit na anong sinabi sa kanya, wala sa kanya. Dahil yung salita ng Diyos na naririnig niya nandito sa kanyang puso. Unfailing faith in Jesus will protect you from being offended. Unfailing faith in Jesus will protect you from being offended. Panghuli po, na matututunan natin sa buhay po ng Canaanite woman. The Canaanite woman had an unfailing faith in God because she responded with humility to the insult spoken to her. Napakahirap po nito, napakasakit po nito. Napakahirap po. Yung bang pinagsasabihan ka, insulto ka, pagkatapos, ang responde mo, ang sagot mo, yung nagpapakumbaba ka pa. Sino po yung nakagawa na nito? Yung kakainin mo yung pride mo, aapakan mo yung pride mo. Ano po? Napakahirap po nito. Kung hindi natin alam ang salita ng Diyos at hindi natin naririnig ang salita ng Diyos, hindi po natin magagawa ito. Kung itong babaeng ito, hindi siya nakarinig doon sa mga itinuturo nung kapanahunan niya po patungkol kay Jesus, yung mga salita po ni Jesus,
itong babaeng ito, wala siya ngayon. Baka yung anak niya magiging grabe pa. Pero marunong po siyang rumuspende. Binigyan siya ng wisdom. Dahil nga po, dito makikita po natin itong woman na ito, doon po sa kwento, mamaya po babasahin ko na ikinumpara siya sa aso. Una, ano ang sabi ni Jesus? Sinugo lang siya para saan? Kanino? Doon sa mga nawawalang mga tupa ng Israel. Pangalawa, ito po, basahin natin. Sa Matthew chapter 15, verse 25-28. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, sumagot po si Jesus, it is not right. Pakinggan po ninyo to. Masakit yan eh. Sabi po ni Jesus, ulitin ko po, yung babae, ang sabi niya, Lord, help me. Panginoon, tulungan mo po ako. Sumagot naman si Jesus, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Hindi tama. Nakukunin mo yung tinapay sa bata at pagkatapos, ibibigay mo sa aso. Sino pong tinutukoy na aso dito? Yung babae. Ano po? Masakit ita. Sa inyo sabihin sa inyo, kaugali kang aso. O sasabihin na lang, mas mabuti pa nga yung aso eh. Pag dumarating ako, sinasalubong ako, halika man. Masakit na salita. Pero ano po ang response nitong babae? Yes, it is, Lord. Opo, totoo po, Panginoon, sabi niya. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Kahit na po yung mga aso, sabi po niya, kinakain po yung mga nahuhulog na mumog. Dito ang pira-piraso mababaldog. Ne po. Keng lamesa na ning kayang master. Then Jesus sa verse 28, ano po ang sabi dito? Woman, you have great faith. Your request is granted, and her daughter was healed at that moment. Kinumpara siya sa aso. Pero hindi po siya nagalit. Nagpakumbaba pa rin siya. At sumagot siya na merong respeto, merong paggalang. Yes, opo, Panginoon. Kahit na po yung mga aso, kinakain din po yung mga nahuhulog na mga mumog na galing doon sa lamesa ng kanyang master. Napakalambing o kung ano po, talagang yung respeto nandoon sa tono ng boses ng babae. Hindi naramdaman ni Jesus na galit yung babae, kung hindi yung pagpapakumbaba niya. Kaya ano po ang nangyari dito? Na-surprise po ang karamihan. Ito po ba, yung ginawa po ba ni Jesus dito? Talagang iniinsulto niya ba iyong babae? Yung Canaanite woman? Alam po ninyo, ang mga Hudyo, ang pagkakilala po nila sa sarili nila, mga first-class citizen po sila. Dahil nga, pinili sila. Ano po? Yan yung pagkakilala nila sa sarili nila dito. Kaya dito po, sabi dito sa ating pinag-aaralan, hinayaan niya lang po yung babae. Para ito ay magtiyaga. Pinakita niya sa kanyang mga disipulo kung paano itong babaeng ito na kahit ano pa yung sinabi sa kanya, kahit na ikinumpara pa siya sa ganitong hayop, sa aso, yung pananampalataya niya po hindi natinag.
naging matibay po siya. Kaya tinuturuan lang po ni Jesus yung kanyang mga disipulo dito ng isang aral. Ano po? Isang aral na dapat po hindi natin tinitignan yung sarili natin na para bang higit sa iba. Kaya dito hindi po nag-apologize, hindi po humingi ng tawad ang ating Panginoon sa babae. Ano ang ginawa niya? Ang sabi po ni Jesus, "Woman, you have great faith. Your request is granted." At gumaling po yung kanyang anak na demon-possessed. Marami po tayo sa sarili po natin. Marami po ang binabago ng Diyos. Lalong-lalo na sa karakter po natin. Doon lang po kay Jairus, yung paghihintay niya. Ano po? Yung paghihintay lang ni Jairus, nung naantala po sila, nung nakipagkwentuhan pa si Jesus dito sa babaeng nagdurugo ng 12 years, naka-build yung karakter po doon ni Jairus. Dito po, sa kwentong ito, yung babae, paano kaya na-build yung karakter nito? Paano niya nagawa na talagang nagpakumbaba siya sa harapan ng Diyos? In spite doon sa insulto. Pero hindi naman insulto talaga yon. Binibigyan lang ni Jesus ng aral para matuto itong kanyang mga disipulo o yung mga Hudyo. Kasi ang tingin nila sa sarili nila, first class silang mga citizen. Tayo po kaya, paano tayo? Pag ina-insulto tayo, o kaya yung mga nagdadrive, nakatulad ko po, pag in-overtake ka ng alanganin, kahit na nakasara yung iyong bintana, naka-aircon ka, nagsasabi-sabi pa rin ba tayo? Alam po ninyo ako, isa po ako dyan, sa minumold po ng ating Panginoon. Mapahali ko naman po buntok. Pero ngayon po, nakokontrol ko na yung sarili ko. Unti-unti po. Tayo pong lahat, meron tayong kahinaan. Ano po? Pero, paano po tayo nagre-responde? Paano po natin binibigyan ng kasagutan yan? Ano yung nangyayari ba sa buhay po natin? Spiritually. Katulad ba nitong babaeng ito? Kahit na napakasakit ng mga tinanggap niyang mga insulto, pero nagpakumbaba pa rin siya. Sa Proverbs chapter 12, verse 16, ang sabi po at nakasulat, "A fool is quick-tempered." Yun daw mang maikli lang daw yung pasensya niya. Mainitin ang ulo. Diba po? Kaya pag binabasa mo ang salita ng Diyos, diretso sa iyo yan. Diba po? "A fool is quick-tempered, but a wise person stays calm when insulted." Alam po ninyo, habang pinag-aaralan ko ito, paano na ang isang wise person stay calm when insulted? Sino ba yung mga wise? Yung mga wise, yung merong Kristo sa puso. Yung ang salita ng Diyos ay nasa kanyang puso. Kaya nga sabi ni David sa Psalms 119, ho ba yun? Yung, "Thy word have I hid in my heart that I may not sin against you." Itong babaeng ito, yung mga narinig niyang mga salita, mga aral patungkol sa ating Panginoon, tinago niya dito sa kanyang puso. Kaya itong mga karakter na ito po, nagawa niya. The woman stayed calm and humble when she was insulted. A wisdom came out of her heart which moved Jesus to bless her. Alam po ninyo, kapag ganito po yung ating reaction, yung puso po natin, yung blessing ng ating Panginoon, makakamtan po natin yan. Sa Proverbs chapter 11, verse 2, "Pride leads to disgrace, but with humility comes wisdom." Sa 1 Peter chapter 5, verse 5 to 7, isa sa mga verse po natin nung nakaraan,
In the same way, you who are younger must accept the authority of the elders. And all of you, dress yourselves in humility as you relate to one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Ano man po yung mga alalahanin ninyo, katulad po nitong Canaanite woman na ito. Ano man po yung insulto, ano man po yung nangyayari sa buhay po ninyo, i-declare po ninyo, Lord, Son of David, Ika na akong provider, Ika yung protector ko, Ika yung savior ko. Kapag may mga negative words, in the mighty name of Jesus, Ika yung negative words kayo. Edo ko alaw, kaya ka na akong kaisipan, kaya ka na akong puso. I bind you in the mighty name of Jesus. Sa Matthew chapter 5 verse 11 po. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Pinagpala po ang mga tao kapag sila ay iniinsulto dahil sa ating Panginoong Jesus. Pinagpala po tayo. Kaya nga kung may sinasabi sa inyo, born again ka, man tutuyan. Mga kanano kang born again. Paniwalan me, Jesus, pekayapan ako. Hanggang yan, masakit kayo eh. Yung mga pang-iinsulto, yung pang-tutuya po na ganyan. Ano po? Blessed pala tayo kapag ganyan ang ginagawa po sa atin. Dahil kay Kristo. At doon sa tamang panahon po, tandaan ninyo, lagi pong merong kaantabay po yan na pagpapala kapag ikaw ay nagtiyaga, nanatili sa ating Panginoon. Katulad po nitong babaeng ito, nanatili po siya. Nasubok po dito yung kanyang pananampalataya. Eman minatras. Kasakit ita, tas sa biyandang, may dapat kunan in tinape. Keng anak, para ibiyeme mo keng aso. Kasakit po ita. Tandaan po ninyo, sa atin wala pong kabutihan. Ang mabuti lang po ang Diyos. Nakakagawa po tayo ng kabutihan dahil sa grasya po ng Diyos. Always remember you are blessed when people insult you because of your faith in Christ. Sa panahon po natin, hindi na po kailangan o dapat wala na po sa kuro-kuro po natin, sa isip po natin na mag-backslide tayo dahil lamang doon sa mga naririnig nating mga pang-iinsulto sa atin. Ang lagi po ninyong iukit, ilagay sa inyong puso, bless ko. Lord, balo ko, bless ko po, Ginoo. Uling keha. Bless ko po. Amen po ba? Okay. Mag-review tayo na po. The unfailing faith of the Canaanite woman. She acknowledged that Jesus was the Messiah. She never felt offended by the way she was treated. She responded with humility to the insult spoken to her. Dito po sa ating pinag-aaralan po, may significant difference po ito between us at dito po sa Canaanite woman na ito. Siya po, her bold faith led her to receive blessing despite not having any knowledge. Wala po siyang kaalam-alam about the new covenant of God's grace. Tayo po, today, sa panahon po natin, under the new covenant, when we come to God, kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus,
we will never be rejected. Hindi niya po tayo itataboy. O i-condemn. O sasabihin niya, nandin mo, ika makanyang ka. Pero ngayon kung ikaw ay humihingi, lumalapit sa ating Panginoong Hesus na may pagpapakumbaba ko sa ating puso, humihingi ka ng kapatawaran. Dalawang kamay po yan na nakabukas po ang kamay ng ating Panginoong Hesus para tanggapin po kayo. Tanggapin po tayo. Dahil, hindi niya tayo i-condemn, hindi niya tayo re-reject. Tayo po ay makakalapit na may kitapang sa trono po ng ating Panginoong Hesus. Alam po niyo yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo? Yan po yung pagmamahal niya. Yan po yung biyaya na tinatanggap po natin o nararanasan po natin sa kasalukuyan po. Kaya, we can now come boldly, to the throne of His grace. Sa Hebrews chapter 4, verse 14 to 16, sabi po dito, therefore, since we have a great high priest, ang high priest po na tinutukoy dito, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus, who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Ano ba yung pananampalatayang dinideclare mo? Pinapropess mo. Kanino ka nananampalataya? Kay Jesus po. Kaya dapat panghawakan po natin ng maigi, ng matibay. Ang sabi po dito, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, with faith, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Wala po tayong pwedeng ipagmayabang sa harapan po ng Diyos. Hindi po natin pwedeng sabihin, Lord, nagbibigay po ako ng 100% ng tithes and offering ko. Tumutulong pa po ako sa mga mahihirap. Tumutulong pa po ako sa mga churches na maliliit. Hindi po natin pwedeng sabihin sa Diyos, ipagmalaki sa Diyos yan. Nagagawa lang po natin yan dahil doon sa biyaya ng Diyos na nasa sa atin po. Yan po yung biyaya po ng ating Panginoon. Kaya po, pwede tayong lumapit sa Kanya with confidence, with faith, na kung ano man po yung mga kahilingan ninyo sa ating Panginoong Hesus, salvation po yan ng inyong mahal sa buhay. Kagalingan ho ba sa inyong mahal sa buhay o sino man po yan? Nahihirapan ka bang mag-release ng forgiveness? Idulog mo yan sa ating Panginoong Hesus. Don't go to God with your dead works. Instead, go to God with faith in the finished works of Christ on the cross. Unfailing faith is fully dependent on Christ alone. Amen po ba? Saan ho ba nakalagak yung ating pananampalataya? Dapat kay Kristo lamang po. At wala na po iba. Katulad po nitong Canaanite woman na ito. Marami pa po tayong pagdadaanan sa buhay po natin. Maraming mga problema. Maraming mga pagsubok. O mga karamdaman po yan. Ang kailangan lang po natin, magpatuloy po tayo, mag-persevere po tayo. Kahit na po ano yung kasakitan yan. Kahit na ano pang insulto yan, natatanggapin mo. Ang kailangan mo lang, you have to choose to believe and declare na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay buhay at kaya niya pong bigyan ng kasagutan niya. Amen po ba? Unfailing faith is fully dependent on Christ alone. Pagpalain po ng Diyos
ang kanyang mensahe sa gabing ito. Tayo pong lahat ay tumayo. At habang tayo po ay pinagsisilbihan ng ating mga community officers at inaawitan po tayo o inaawitan ng praise and worship ang ating Panginoon, saliksikin po natin ang ating sarili. Ano bang meron tayo? Ano ba yung gustong baguhin ng Diyos sa inyong puso? Anong meron kayo na yan po ay nagbibigay ng kabigatan sa inyo? Bakit hindi po ninyo dalhin yan sa ating Panginoon? Bakit hindi po ninyo ibigay yan sa ating Panginoon? Sundin lang po ninyo kung ano yung sinasabi po o kung ano po yung inuudyok ng banal na Espiritu sa inyo. Lalaya at lalalaya kayo dyan. Wala pong favoritism ang Diyos. Ang Diyos po tumitingin pantay-pantay po yan. Wala rin po tayong pwedeng itago sa Diyos. Pwede tayong magtago sa tao, pero sa Diyos at tinitingnan niya po yung puso po natin. Kapatid, itong gabing ito, may gustong gawin ang Diyos sa inyo. Nasa sa iyo lang ang susi kung gagawin mo ito o kung tatanggapin mo ang alok ng ating Panginoon Jesus. Sige po.